Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Scorpio at saka mga bago po nating mga viewers. Tingnan po natin ngayon kung ano po yung mensahe na mapipick up po natin para sa buwan ng Pebrero. At bago po tayo mag-umpisa, batiin ko po kayo ng isang Happy Valentine's Day, Scorpio. Psychic connection. Time apart. And guided steps to great love. Okay, Scorpio, ito ay itong person mo, I think nararamdaman mo pa rin siya kahit na sabihin natin magkahiwalay kayo, no? Kahit na sabihin natin na hindi kayo madalas nagkikita, or definitely yung talagang magkalayo dahil sa lugar, no, kung nasaan kayo nakatira ngayon. So this could be also for long distance relationship. But the thing is, yung ganda nga dahil sa connection nyo, you could sense, nasisense mo yung isa't isa. Nasisense nyo parehong isa't isa. No, yun yung magandang kung gaba nangyayari. Kahit na sabihin natin magkalayo kayo, nararamdaman nyo pa rin ang presence ba ng isa't isa. No, nararamdaman nyo sa puso nyo o sa isip nyo na nafe-feel mo na naiisip ka niya noong oras na yon, no? Now, of course, itong guided steps to great love is something to do sa pag-ascend, no? Yung pag-angat. Ascension has something to do with kasi highly spiritual nga, no? It could mean pwede kasi nga kung may yung psychic nyo maandar ba o gumagana, that is highly spiritual kasi yung ano na natin yung spirit na natin ang gumagana para ma-contact natin through our minds, no, yung person natin kahit kasi magkahiwalay tayo. Kasi syempre hindi naman all the time na masasabi mo na andun siya sa kanyang cellphone o andun siya sa kanyang computer or internet access. Kaya alam mo yun, mawala lahat yung mga gadgets na yan, hindi pa rin magi-stop yung pakiramdam mo o yung feelings mo towards this person kasi yung psychic mo ang gumagana and it is being guided by your spirit. Okay? So, tingnan natin sa tarot kung ano yung mababasa natin. We have the Empress, the World, the Two of Coins, the Page of Coins, and the Fool. Bottom niya is the Nine of Wands. Okay, Scorpio, yung Nine of Wands dito is yung nararamdaman mo ngayon na nakakapagod mag-intay.
No, it's really tiring to be laging off guard, kung ba parang waiting, hoping na sana matapos na tong time apart, no, yung paghihiwalay nyo, yung physical na hiwalay kayo, no. Kasi ang gusto mo sana is ano lang, no, patas ba na andito siya, malapit sa'yo, kapiling mo most of the time, at hindi magkalayo. Kasi kung magkalayo man nga kayo is syempre hindi mo maramdaman yung equal give and take, di ba? Hindi masyado. Kasi nga merong limitasyon. You are being challenged dito sa relationship na to because of distance, of being apart, no, magkahiwalay. And with the Seven of Swords, ang nagiging fallback kasi nito, syempre pag magkahiwalay kayo, hindi madalas nag-uusap o nagkikita, nagkakaroon ka ng mga negative thoughts about the person or relationship. Kahit alam mo namang minsan walang ginagawa, but minsan nagpi-play, no, in our minds na baka may iba tang pinupormahan, baka ginagamit lang ako, o baka pang ano lang ako, yung pang palit lang, pang palipas oras lang, yung mga ganon, no, with the Seven of Swords. Which is difficult kasi syempre as much as possible you don't want to entertain that thought, no, yung pag-iisip na yun, kasi negative yan eh. Syempre pag mahal mo yung tao, binibigay mo yung tiwala, di ba, na wala siyang ginagawang mali o pagkakamali sa'yo. Kasi ikaw, you're doing your best to stay loyal, di ba? And just being patiently waiting for that time na magkikita kayo muli o magsasama kayo muli. Sana, iniisip mo na sana ganun din siya, no? Now, ano ba yung nakaraan? Nakaraan is with the Empress, I think, no, you have these high standards, no, Scorpio. Siyempre yung kung gaba yung tingin mo sa'yo, you are of value, you are very abundant, you know how to really give love to your person. Tama naman yon, no? I don't see it to be a problem. Ang nagiging challenging nga is things are changing, no? Nababago. Something na hindi natin nakokontrol. Maybe kung bakit siya nagbabago is because andun na yung need o yung pangangailangan na baguhin, ibahin ang paroroonan nitong relationship na to. Kasi parang hindi mo mawari kung anong dapat bigyan ng mas halaga. Maybe it has something to do with work or money, or something to do with work and being here, staying with your person, no? Parang kasi nagja-juggle ka eh, no? Ano bang bibigyan ko ng mas halaga ngayon? Yung opportunity na makatrabaho ko sa ibang bansa, yung nga lang malayo ako sa kanya, but it would give me the opportunity na makapag-ipon ng pera, or dito na lang ako, at least kasama ko siya, pero hindi nga lang malaki sweldo ko. So yun yung parang you're trying to see, no? Tinitignan mo, you're weighing things na ano ba mas mahalaga sa akin ngayon, ano ba yung bibigyan ko ng priority ngayon. Now,
syempre ang intention mo is yung person na makapag-offer sa'yo something very solid. No, take it as it resonates, Scorpio. It could be you or your person making this, okay? Yung offer na to, something solid, no? Hindi niya, ito yung gusto niyang umpisahan. Now, syempre, alam naman natin na you cannot offer anything solid kung alam natin na wala tayong may offer pa talaga. So, you really need to, again, go back to this one and weigh down kung ano bang mas importante. Kasi kung gusto ko talagang maging kami, kailangan ngayon pa lang mag-start na akong magsumikap, mag-ipon, magplano for the future. Kasi pag hindi ko to ginawa, alam mo yung ayoko nung biglaan lang na walang preparasyon. I don't want to be the fool na parang nagiging reckless or walang pakialam. Though yung energy niya is very spontaneous, but if I really want to have Scorpio, or ikaw Scorpio, you wanted your person to be in your life, you need to start planning, no? Diba? Medyo kailangan isipin natin yung rational side ng relationship, which is the practical one, which is all about pentacles, no? Pera. So, tignan natin. Bakit andito yung Empress? We have the Wheel of Fortune, the Six of Pentacles, and the Four of Swords. Yung Empress dito, sabi ko, di ba, there might be parang a change coming in with the Wheel of Fortune. Nagbago, no? Magkakaroon ng pagbabago when it comes to the equal give and take. Kaya pinag-iisipan mo kung ano na yung susunod na gagawin. Okay? Kasi you're hoping, of course, that the fortune will change, no? Magbabago yung takbo nga ng iyong kapalaran. Which is, I think that's gonna happen kasi andito yung world, no? Nagbago talaga. Magkakaroon ng pagbabago. Dahil dumating nga yung Wheel of Fortune, magbabago pagdating do sa equal give and take. Kaya ikaw, you are trying to think and meditate kung ano na, what's next. Bakit andito yung World? Okay, we have the Magician, the Ace of Wands, and the Three of Coins. So, yung mababago yung takbo ng buhay mo kasi I think there will be more of a parang realization to cooperate, to make it work. No? Make it work. With this new beginning, make it really work. Kasi kung gaba binibigyan ka ng bagong opportunity na baguhin nga yung takbo ng buhay. So, you wanted this new opportunity na mag-work out sa inyong dalawa. But andito yung Two of Coins. We have the King of Swords, the Death, and the Chariot. Ano ba yung winiweigh mo dito? Ano yung pinag-iisipan mo mabuti? Iniisip mo if you're going to move forward. Itutuloy ko ba yung
ino-offer sa akin. I was given something to think about, something that would change things, something that would provide movement sa akin, pagdating sa pinaplano ko, sa iniisip ko. Bakit andito yung page of coins? We have the Temperance, the Five of Coins, and the Knight of Swords. Now, I wanted to make an offer. Gusto ko talaga mag-offer sa person. I have to start saving money, making plans, start na kailangan ako maging very secure. That is why I need to really balance myself, pagdating sa sarili ko. Kailangan I am well and good pagdating dito sa pinaplano ko. Kasi ayokong iiwan ako eh. I don't want to be left behind. At gusto ko maging mabilis yung pag-angat ko, or things will really be moving dito sa pinaplano ko, okay, na pag-offer. So, if I have this clear mind of what I wanted dito sa pag-offer na to, then I have to be totally prepared na ma-provide ko ito. Kasi ayoko nga dumating yung time na maiwan ako o iwan ako. Kaya dapat maging mabilis ako umaksyon. Kung meron mong opportunity na dadating, then I have to move. Kasi baka nga hindi na dumating yung ganong klaseng opportunity sa akin. Bakit andito yung Fool? We have the Tower, the Ace of Swords, and the Queen of Swords. Now, the Fool kasi is something na would just, kung magiging gusto mo nga mabilis yung action mo, then magiging ang ganito ka, di ba? Yung parang hindi na nagplano, yung tipong nag-push through ka lang, kasi maybe the fact that you are afraid na baka nga mawala yung opportunity, which would bring something shocking to you. Hindi mo ina-expect. Hindi mo ina-expect na ito yung dadating na bagong pag-uumpisa. Something na you're very, parang very rational about it. Okay, so na natin. Bakit andito yung Tower? We have the Knight of Wands and the Ace of Coins and the King of Cups. Yung biglaan kasi, biglaan na yung person mo, Scorpio, or it could be you nga, na hindi mo inaasahan na magkakaroon ng ganitong opportunity o bagong pag-uumpisa na makapag-earn ka ng pera or more, or para matupad nga yung pinaplano mo na mas maging financially stable ka. Kasi ang nakikita mo kasi dito is once if you're given that new opportunity, mas magiging maano yung relationship, di ba? Kung gawa mas solid, mas masisecure mo maigi yung relationship nyo.
Kasi yun naman ang gusto mo eh. That is your ultimate goal, di ba? Na maging kayo. But the thing is, sabi nga, if it is something to do with working apart from your person, yung sabihin yung magtatrabaho ka na malayo sa kanya, o that would mean na magkakalayo kayo kasi nasa ibang bansa ka, perhaps, yun yung isang bagay na kung gawa parang pinag-iisipan mo mabuti. Gagrab ko ba tong bagong opportunity na to? Is this the one that I really like? Kasi nga, ito, di ba, nag-iisip ka eh. You're trying to make that decision na itutuloy ko ba to? Kasi nga, syempre yung paghihiwalay namin eh, hindi madali yun. That is why you're being asked to, there is this psychic connection between the two of you. Oo, magkakahiwalay kayo physically, that is true, kung talagang ipipursue mo to. But you could also feel pa rin, andun pa rin naman eh. Hindi siya mawawala. I think you are being guided to really trust that feeling. No? Pagkatiwalaan mo yung feeling na yun. Kasi nga ang sinasabi dito na your communication is beyond words. Kung gaba, pag pinapagamit natin yung psychic connection natin dalawa, even the absence of words, nararamdaman mo pa rin siya. Nandyan siya. Namimiss ka lang niya. Hindi lang kayo nakikita physically, but sa puso niya, ikaw pa rin yung nandun. And same with you. Mahirap mag-time apart, no? Especially because it would mean really separation. But that is maybe something heading towards to a better future. Kasi nga yung nakikita dito mo or yung person mo, take it as it resonates, Scorpio, na this new opportunity, kasi puro opportunities, di ba? If I may just pull out the cards, you have the Ace of Wands, the Ace of Coins, and the Ace of Swords. Ang wala lang yung Ace of Cups, no? Kasi mahal mo na yun eh. Diba? Puro pagbabago, pag-uumpisa. Mas magandang pag-uumpisa. 3 aces. Kaya, I think it's really just a matter of accepting it na we need to go through this separation for a while. Express love through gifts. A small token of love can convey great appreciation. Okay, so kung gaba parang one reason maybe the person wants really makapag-ipon is to be able to give you gifts, no? Para ma-express nga niya yung kanyang love. And then, honesty is essential. Speak with love and truth. Yes, of course. Tanungin natin. Mas matutuloy ba yung person ni Scorpio o siya na magkahiwalay sila dahil sa trabaho? Maybe. So, pinag-iisipan mo pa. It's being, kung gawa parang, you're trying to make the decision. Magiging maganda ba yung outcome ng work sa ng bansa, ng person na alis? It says here, no. Hindi siguro ganun ka fulfilling. Mas mabuti pa ba mag-stay na lang dito?
Hindi rin. It says here no. Maybe because nga baka hindi lang yung tamang. Is it better to find a much better job na ino-offer? Oh. It says here yes. A much better job. Yes. Kailangan mas mabuti yung trabaho for it to work. Wag agad. Kung gabay, don't jump right away dun sa first offer. Pag-isipan mo muna mabuti kung yun talaga o makakabuti to sa'yo. Because baka may iba pang offer. That other offer might be much better kung mag-iintay ka if you wait. Kasi hindi, not necessarily na pag pupunta ka dun sa abroad magiging okay yung trabaho mo. Now, tingnan natin. Kailan mangyayari ito? Oh, it says 2 months from now. Maybe April. No, 2 months from now is February kasi tayo eh. So, sometime April. Na baka, you might be o may offer, you might decide na baka mas mabuti mag-work abroad. So, it means na kailangan tayo maghiwalay muna. So, these things might happen sa April. Something like that. Okay? Tingnan natin. Pag natuloy siya abroad, ano yung gusto niya sabihin sa'yo? Magkaiba ang mga gusto natin. I love you. Enjoy ako pagkausap ka palagi. Busy lang lagi sa trabaho. Di ba? Siyempre, kinikilig ako sa'yo. Okay, so, yun. Pag matutuloy siya sa pag-abroad, then, o magkahiwalay man kayo, ito yung mga possible things na pwede niya sabihin sa'yo. Okay? So, I hope na nakatulong ito sa'yo, Scorpio. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.